That woman have been pissing me off for a long time. She's such a nosy one, Ama. Whenever I do something for Tim, she's always there to block all my efforts for my son. And you know how much I want to make an effort for my son, right? And I can't do all of that if she's her messing with me. What do you want me to do then? I want you to fire her. Find another nanny. Not the nosy one like her. Is that what you want? You want me to resign? Fine. I will resign. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mahirap ang buhay sa probinsya, ika nga nila. Kahit na mahirap para kay Josephine, ginawa niya pa rin ang lahat na makakaya niya upang makatulong sa mga gastusin sa bahay nila ng mga magulang niya. Masusunog lang ang balat mo rito, anak. Saad ng tatay niya, dahilan upang bahagya pa siyang umunat mula sa pagkakayuko. Hindi mo kailangang magpagod, anak. Hintayin mo na lang ako sa kubo at ako nang bahala rito. Ayos lang ako, tay. Sagot niya na dismayado na lang nitong inilingan. Para mabilis din tayong matapos mamaya. Magsasaka sa bukid ang parehong magulang ni Josephine. Nang dahil nga sa hirap ng buhay, nagdesisyon si Josephine na pansamantalang tumigil sa kolehiyo upang makatulong sa mga magulang niya. Umabot din kasi sa puntong nagkaroon ng sakit ang mga ito. Kaya naman sa ayaw at sa gusto niya, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang mag-withdraw sa pag-aaral. Sayang naman, Josephine, sagot ng kaibigan niya sa kanya nang minsan silang magkita sa labas ng school. Biyernes iyon na makasalubong ni Lana si Josephine na abalang-abalang nagtitinda ng kakanin sa tapat ng eskwelahan nila. Ano nang plano mo niyan kung ganon? Tanong nito na malungkot niyang nginitian. Sayang, pwede ka pa namang mag-apply ng scholar sa bayan. Ang balita ko nga'y naghahanap daw ng mga scholar si Mayor. Wala kaming ibang pagkukuhanan ng gastusin kapag hindi ako kumilos, Lana. Sagot niya na lang na marahan itong tinanguan kahit na mababa ka sa mukha nito ang dismaya. May sakit ang mga magulang ko magmula pa kahapon. At isa pa, marami pang taon, Lana. Hindi ko naman kailangan magmadali. Siguro, babalik na lang ako sa kolehiyo kapag nakaipon na ako. At kailan mangyayari yun? Siguro mga 5 taon? Patanong niyang sagot bago humiling sa pader. May balak sana akong pumasok bilang domestic helper sa ibang bansa. Ipapasok daw ako ni Tita Flor. Ang sabi niya sa akin, hiring daw sila sa kumpanya nila. Tutulungan niya ako kaya pumayag na rin ako. Naku, mahirap ang trabaho sa ibang bansa, Josephine. Bakit ba hindi ka na lang dito mag-apply? Wala namang masama kung mangangatulong ka rito O kaya naman ay mag-apply ka bilang katulong sa Maynila. Suwestyon nito na malungkot niya inilingan. Sino na lang mag-aalaga sa mga parents mo kapag umalis ka? Kaya nga nandito ako para sana humingi ng pabor sa'yo, sagot niya sa kaibigan. Nang araw ring iyon ay nagkasundo ang dalawa. 2 linggo na lang ay lilipad na si Josephine patungo sa Hong Kong. Kahit nalabag sa kalooban niya ang iwanan ng mga magulang, wala rin naman siyang nagawa. Wala rin naman itong nagawa kung hindi ang payagan ng anak. Umaasa na lang sila na maging maganda ang pakikitungo ng magiging employer niya sa oras na dumating siya roon. Hindi sila nagsasalita ng Tagalog, kaya sa ayaw o sa gusto mo, kailangan mong magsalita ng English. Paalala ni Flor sa dalaga na marahan naman itong tinanguan. Hindi mo naman kailangan magpaka-fluent, iha. Kahit mga simpleng gestures o salita lang, alam kong maiintindihan ka nila. Kinuha ko rin ang background na magiging employer mo.
Medyo stricto raw ito pero overall maayos namang makitungo sa ibang tao. Basta't magpapakabait ka lang doon, okay? Okay po, tita. Sagot niya rito habang abala ito sa pagsusulat sa mga dokumentong dadalhin niya sa flight sa susunod na linggo. Si Flor ang tumulong sa kanya sa lahat ng dokumento niya. Ito rin ang nagbigay ng allowance kay Josephine sa oras na magtungo ito roon. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ng dalagita sa kanya nang dahil sa mga naitulong nito sa kanya. Sa oras na magtagumpay ako, hindi talaga ako magdadalawang isip na tulungan ka para makabawi naman ako sa iyo, tita. Nang dahil sa narinig, walang ibang nagawa si Flor kung hindi ang tahimik na lang na mangiti sa inusal lang pamangkin. Hindi ako naghahangad ng kapalit sa pagtulong ko, iha. Ngayon, kung gusto mo talagang makabawi sa akin, unahin mo muna ang mga magulang mo. Malaking tiwala sa iyo ng mga magulang mo, iha. Lalong-lalo na ng kuya ko. Kaya wag na wag mo silang ididismaya, okay? Bilin pa nito na nakangiti na ng tinanguan. Nang hindi makapagpigil ay nagdesisyon si Josephine na yumakap sa kanya na ikinalawak naman ang ngiti nito. Sa pagdating ni Josephine sa Hong Kong, hindi na nagdalawang isip ang employer niya na sunduin siya sa airport. Kunot noo siyang pinagmasdan ni Mrs. Chu. Magmula ulo hanggang paa habang ang asawa naman nito ay matamis lang na umiti sa kanya. Isang pribadong doktor si Mr. Chu sa isang ospital, habang ang asawa naman nitong si Mrs. Chu ay manager sa isang malaking bangko sa Hong Kong. I am Mrs. Shua Chu and this is my husband. Pakilala ng matandang ginang sa lalaking kasama niya kanina na makarating sila sa bahay nito. We don't speak English here unless necessary. Marahang lumakad ang isang maliit na batang lalaki patungo sa direksyon nila. Katulad ng grandparents nito, singkit din ang mga mata nito. May nunal ito sa gilid ng labi niya. Nang umiti sa kanyang bata, doon lang din siya ngumiti pabalik dito. Agad naman na nangunot ang noo ni Mrs. Chu nang sandaling yumuko si Josephine sa harap ng bata. Hello! My name is Josephine. From now on, I will live here with you as a helper in this house. I hope we can get along. Is that okay with you? Tanong niya sa bata na nangingiti nitong tinanguan. Tumikim si Mrs. Chu sa ginawa niya. Kaya naman walang ibang nagawa si Josephine kung hindi ang nahihiyang nag-angat ng tingin sa matandang babae na ngayon ay nakahalukip-kip na silang pinagmamasdan ng apo niya. This is my grandson, Timmy. You can call him Tim if he wants you to. There are things I want to explain to you while you're staying here in my house. Panimula nito na marahan niyang tinanguan. First, you will take good care of my grandson, except for the household chores that you will do in this house. You will do the cleaning, wash our clothes, teach him his schoolwork, and take good care of him. But it doesn't mean that you will act as a mother to him. Dagdag pa nito. Ramdam ni Josephine ang pag-angat ng labi niya nang marinig niya ang sinabi nito. Bilang respeto, mabilis siyang yumuko at tumango sa matandang babae bilang sagot sa mga bili nito. My son is not here. I can't take care of him either since I also have my work. So you spend the whole day together in this apartment. When you have free time, teach him in school because he is having a little trouble with his studies. Dagdag pa nito, bago nilingon ng apo niyang walang ibang ginawa kung hindi ang ngumuso. Base sa mukha nito, tila ba nahihiya siya kay Josephine? Bakit kasi sa dinami-rami ng pwede nitong sabihin, bakit yan pa? Medyo nahihirapan ito sa school lalo na sa English class. Kaya naman minsan ay nagiging palyado rin ang mga grado niya. Hindi pa kabilang doon ang mga subject na math, science at chemistry. Sa pagdaan ng araw, tila ba nahihirapan din siya sa pakikisama kay Mrs. Chu. Sa tuwing magkakamali siya, narito ito upang bulyawan siya. Ay hindi niya nga malaman kung anong uunahin niya sa mga magkakasunod nitong utos sa kanya.
You still haven't finished what I asked you to do? Singhal nito sa kanya bago ibinato sa harap niya ang damit na kinuha nito sa laundry room. I want you to finish this one. But, Mom, I'm not done with what you asked me to do earlier. Is that even my problem? Singhal nito na bahagya niyang ikinayoko. You will follow whatever I'll tell you. Now, if you can't do everything I ask you to do, then resign. Dagdag pa nito bago nagmarcha palabas ng kusina. May mga oras na naluluha na lang siya sa mga nangyayari. Minsan ay naisipan niya na rin sumuko, pero sa tuwing maaalala niya ang kalagayan ng mga magulang niya, sinisikap niya pa rin magpatuloy kahit na nahihirapan pa siya. Tim told me that your mom scolded you again? Tanong ni Mr. Chu nang ipaghanda niya ito ng almusal kinabukasan. Ngumiti ito sa kanya na mas lalo niyang ikinayoko. Be patient with her, Josephine. Because she has high blood pressure and just relies on maintenance. I hope you don't give up working for us, Iha. In fact, you're the only one who lasted 2 weeks in this household. Kabaliktaran ng ugaling meron si Mrs. Chu ng asawa niya. Kung istrikta at palagi itong nakasigaw sa tuwing magkakamali siya, iba naman ang ipinapakita ni Mr. Chu sa kanya. That's okay, Josephine. Making mistakes is part of our life. Sagot nito sa kanya habang patuloy siya sa paghingi niya ng paumanhin dito. Nanginginig ang mga kamay niya sa takot nang dahil sa nangyari. Bakit sa dinami-rami kasi ng vase na pwede niyang mabasag, ang pinakamamahal at paborito pa ni Mrs. Chu ang dumulas sa mga kamay niya. Nang gabi ring iyon ay kabi-kabilang sermon ang natanggap niya kay Mrs. Chu. Mas lalo lamang nag-init ang ulo ng matandang babae sa kanya nang makita nitong kinakampihan ng asawa niya si Josephine. It's my fault, Chu. You? You're not here at home all day? Then you're going to say it was you? Are you out of your mind? Are you covering up for this girl? Hindi nagsalita si Mr. Chu sa akusasyon niya. Kaya naman hindi na sila nagtaka nang bigla na lamang nag-walk out si Mrs. Chu. Sa kabilang banda, patuloy lamang na nagkalapit si Tim at si Josephine. Sa tuwing makakarinig ng sermon si Josephine mula kay Mrs. Chu, naroon si Tim upang i-comfort siya. At kapag naman nakakatikim ng masasakit na salita si Tim mula sa lola niya, naroon naman si Josephine upang aluin siya sa tuwing iiyak siya. Galit ang rumihistro sa mukha ni Mrs. Chu habang nakahawak sa papel na kanina niya pa tinitignan. Pangatlong warning na ito mula sa daycare na pinapasukan ng apo niyang si Tim. Ang sabi ng gurong nakausap niya kanina ay walang ibang ginawa si Tim sa klase kung hindi ang makipag-away. Tila ba natatakot na rin ang guro nito sa mga salitang binibigkas ng bata, kaya naman hindi niya na napipigilan ng sarili niyang kausapin ang guardian nito. Sometimes he even gets into trouble in class. He has many enemies, ma'am, not just the students who always bully him. I think he needs a word from you. I know it's hard, but how about we start from the first step? First step? Tumango ang instructor kay Mrs. Chu bago ngumiti. I believe that he needs to be taught how to behave. I also believe that Tim is an innocent child. There is also a possibility that maybe he just hears from other people the foul words that come out of his mouth. Or maybe he watches some movies with sensitive topics like violence that he probably imitates. Violence? Foul words? Bulong ni Mrs. Chu bago ibinaba ang papel na kanina pa niya hawak. Nang dahil sa mga narinig na sinabi ng guro, hindi na naiwasan ni Mrs. Chua na mag-reflect sa sarili niya. Paano kung tama ang instructor na nakausap niya? Sinabi rin ito sa kanya na unti-unti na rin bumababa ang grado ni Tim sa school, kaya naman hindi niya maiwasang mangamba. I'm sorry, ma'am. Paumanhin agad ni Josephine bago lumuhod sa harapan ni Mrs. Chu. Agad na nangilid ang luha ni Josephine nang nakayuho siya nitong pinagmasdan.
I will do everything next time. I really lost too much time being with Tim, so I didn't teach him about academics. Agad na nakaramdam ng pangingirot sa puso si Mrs. Chu nang makita niya kung paanong dumaloy ang luha sa pisngi ni Josephine. This is the only job I have, ma'am. Don't fire me, please. My grandson's fault, not your fault, Josephine. Saad nito, dahilan upang naluluhang tumingala ang dalaga sa kanya. Nakangiti siya nitong hinila patayo bago niya hinawakan ang nanginginig na kamay ni Josephine. I am sorry for what I did to you before. Don't worry, because from now on, I will do everything just to make it up to you two. Okay? Tulad nga ng ipinangako nito sa kanya, tuluyan na rin itong nagluwag sa kanya. Kahit na nakakagawa siya ng maliliit na pagkakamali, maski kailan ay hindi na ito muling nagalit sa kanya. Hindi tulad noon na marami itong utos sa kanya. Ngayon ay bihira na lang ito kung mag-utos. Napansin ni Tim ang kabaitan ng lola niya sa dalaga. Kaya naman hindi kalaunan ay tuluyan na nga rin nagbago ang ugali nito. Tim changed a lot today, huh? Huri ng instructor niya na ikinangiti naman ni Mrs. Chu. What did you do? Why did he improve so quickly, unlike the other students I have? Ano nga bang ginawa niya? Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang maging mabuti sa kasambahay nila. Baka nga epekto lang ng nangyari kay Tim ang mga nasasaksihan nito sa kanya sa kung paano niyang pakisamahan si Josephine. Sa kabilang banda, tila ba nalilito na naman si Josephine sa biglang pagbabago ng pakikitungo ni Mrs. Chu sa kanya. Are you busy, Josephine? Tanong ni Mr. Chu nang makita siya nito nakaupo sa sofa. Oh, sorry sir. I'm just resting a bit. I will clean Tim's room later. Agad na natawa si Mr. Chu nang dahil sa pagiging aligaga ni Josephine. Marahan niyang pinitik ang ulo ng dalaga upang bahagya pa itong matauhan sa ginagawa niya. It's okay if you want to rest. You do a lot every day, so you deserve to rest. Josephine, what are you doing? Singhal ni Mrs. Chu nang matagpuan niya ang dalawa sa living room. Taas kilay niya itong pinagmasdan mula ulo hanggang paa. We're leaving. What? I said we're leaving. I thought you were ready. Taas kilay niyang nilingon ng mag-asawa na animong nagugulahan pa ito sa inaakto ng dalawa sa harap niya. What are you talking about? I said we're leaving. Change your clothes and go out. We will wait for you in the garage once you fix your clothes. I don't understand. We want you to be with us, even just for now. Sagot ni Mr. Choi sa kanya. Na tila ba doon lang rumihiso sa isipan niya kung anong gusto mangyari na mag-asawa. Just like what she said, fix your clothes, then we will wait for you in the garage until you're done. Yes, sir. Make it quick. Bilin pa ni Mrs. Chu sa kanya. Ito pa lang ang kauna-unahang inaya siya nitong sumama sa mga lakad nila sa tuwing mamamasyal ang mga ito. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng tuwa at mangiti na lang lalo na sa tuwing kukuha ng litrato ang tatlo ay kasama siya. Pamo, here! Tawag sa kanya ni Tim. Wala namang nagawa si Mr. Cho kung hindi ang ngumiti bago kinuhanan ng litrato ang dalawa sa gilid ng fountain. How will Jackson feel when he sees Josephine here? Natatawang biro ni Miss Chu sa asawa niya, dahilan upang mangunot ang noon ni Mrs. Chu. Josephine isn't bad. We can also see her in how she treats Tim like her own son. Like, what if they have a relationship? Aren't your son's standards high? Tanong ni Mr. Chu na ikinanguso ng asawa niya. I'm sure he won't treat Josephine right once they meet each other. Let's see. Sagot na lang ni Mrs. Chu bago niya tinawag ang dalawa at umalis sa lugar na yon. Ngayon lamang naranasan ni Josephine na makapunta sa iba't ibang tourist spot sa Hong Kong. Kaya naman labis-labis ang tuwa niya sa pagpapasalamat sa dalawa na ikinangiti na lang ng mag-asawa.
Doon lang din na-realize ni Josephine na swerte siya sa mga ito. Oo, hindi naging maganda ang mga karanasan niya noong una pa lang. Pero agad ding naglaho ang lahat ng iyon nang mapalitan ng tuwa ang lungkot na nararamdaman niya sa bansang iyon. What? Singhal ni Jackson sa kabilang linya. Mom, I can't. I have a lot of work pending here. You will leave that, Jackson, whether you like it or not. You will come back here in Hong Kong and take care of our business. Nang sandali ring iyon ay wala nang nagawa ang uniko iho niya kung hindi ang bumalik sa Hong Kong sa kagustuhan ng nanay niya. Sinadya niyang hindi sabihin kay Josephine, kaya naman natitiyak niyang magiging maganda ang kalalabasan ng lahat sa oras na magtagumpay nga ang mga pinaplano niya. Wait for me here, okay? I will check if it's still okay. Piling pa ni Josephine kay Tim bago niya ito iniwan sa kwarto nito. Agad siyang dumiretso sa kitchen upang kumuha ng gatas. Mabilis din niyang naibuga ang gatas na iniinom niya na sandaling makita niya ang hubad na figura ng isang lalaki sa labas ng banyo na animong naglalakad. Who the hell are you? Sigaw agad ni Josephine pagkatapos niyang paluin ang puwet nito ng hanger. Galit naman na lumingon sa kanyang lalaki bago ito nagbihis ng tuwalya upang kahit na papaano ay matakpan niya naman ang pagkalalaki nitong galit na rin sa ginawa ng dalaga. I should ask you that. Who are you and why are you here in my parents' house? Parents? And you think I will believe you? Nakangising tanong ni Josephine bago niya muling sinampal ng hanger ang pisngi ng hita ni Jackson. Get out of here! If you don't want to go to jail! I'm going to call the police if you still don't leave now. Nang dahil sa pinaghalong galit at iritasyon, mabilis na kinuha ni Jackson ang kamay ni Josephine upang idiin niyan sa pader na ikinatigil naman ni Josephine sa gulat. You don't know what I can do, Miss Nobody. What the... Na hindi na rin nagawang dagdagan pa ni Josephine ang sasabihin niya nang bigla na lamang tinakpan ng lalaki ang bibig niya. Masyadong naririndi ang tenga ni Jackson nang dahil sa paulit-ulit nitong kasisigaw. Ito lang din naman ang nakikita niyang paraan upang pigilan ito sa pagtili. Kaya naman hindi na ito nagdalawang isip pa na gawin ito sa dalaga. Dad, what are you doing to her? Tim asked. Mabilis na tinanggal ni Jackson ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga nang makita niya si Tim na ngayon ay kunot noong nakatitig sa kanya. Sa kabilang banda, gulat naman ang rumihistro sa mukha ni Josephine nang marinig nito ang sinabi ni Tim sa lalaki. He's my son. Pakilala ni Mrs. Chu kay Josephine na walang ibang ginawa kung hindi ang yumuko sa kinatatayuan niya. He came from Thailand to freshen up after he broke up with Bianca. Mom, it makes no sense. Singhal ni Jackson bago lumingon sa dalaga. You didn't even mention that you have a helper at home. I thought Tim and I were the only ones here. You really managed to hire a nanny, huh? And that's not all. An inexperienced nanny. Really, huh, Ma? I have experience in babysitting. Singhal ni Josephine na inismeran lang nito. I didn't really expect that Mr. and Mrs. Chu would have a visitor. Visitor? You might forget that I'm the son of the owner of this apartment. Stop it, you two. Sabat naman ni Mr. Chu, dahilan upang mag-iwas ng tingin ng dalawang nag-aaway kanina. I want you two to reconcile as soon as possible. What you're doing is not good for Tim. You two should be thankful that he is not here now. I'm also afraid that my grandson might get hurt again because of the argument between you two. Katulad niya ng hiniling ni Miss Chu kay Jackson, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang manatili sa apartment upang tumulong sa business ng parents niya. Wala naman siyang ibang makitang kakaiba sa flow ng business nila, kaya naman hindi niya naiwasang magtaka. Ang sabi ni Mrs. Chu, may problema sa business nila, pero parang bakit wala naman. Samantala, naging abala naman si Josephine sa pag-aalaga kay Tim. Sa tuwing bakante ang oras niya, ay tinuturuan niya itong magbasa at magsulat.
At kapag naman may sapat siyang oras upang makipag-bonding sa bata, hindi na siya nagdadalawang isip pa na gumuhit kasama si Tim. "Who's that?" Nakangiting tanong ni Josephine habang nakatitig sa 3 stickman na iginuhit nito sa papel. "Is that you? The one who stands in the middle?" Tumango si Tim sa kanya at umiti. "That's me, my dad, and you, Nanny Josephine." Sagot nito na ikiningiwi niya. "I don't have family picture with my parents, so I decided to draw the 3 of us." "But I'm not part of your family, Tim. I'm just your nanny." "But I want you to be my mom." Sagot ni Tim sa kanya na malungkot niya na lang nanginitian. "I wish you're my mom." Walang lakas loob si Josephine na magtanong kay Tim tungkol sa parents niya dahil natatakot din siya sa magiging epekto nito sa alaga. Kahit nakating-kating na siyang magtanong, nagdesisyon na lang siyang manahimik bago tumango sa bata at hindi na muli nagsalita pa. "What the fuck are you doing?" Agad na napatalon si Josephine sa gulat nang marinig niya ang boses ni Jackson na animong kulog. Umaalingaw-ngaw ang malakidlat nitong boses sa kabuuan ng bahay, kaya naman hindi na rin nagtaka si Jackson kung bakit bahagya pang napatalon si Josephine sa gulat. "Sir? I'm asking you, what the fuck are you doing?" Taas kilay na binalingan ng tingin ni Josephine ang mga damit ni Tim na nakayupi. I'll take it to your son's cabinet." "Without even separating outdoor clothes to the clothes he uses at home?" Singhal nito na ikinangiwi niya na lang. "Did your parents even teach you how to separate clothes?" "Yes, but your son wants it this way." Singhal niya. "I want you to redo it." Utos nito na ikinataas niya ng kilay. "Tim doesn't like that kind of arrangement in his closet." "How did you know? Where were you when he needed you?" Tanong nito na ikinaangat ng kilay niya. "Sorry, but Tim wants it this way." "You're not the owner of the closet." Taas noong nilagpasan ni Josephine si Jackson, habang ang binata naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang magulat na lang, habang pinagmamasdan si Josephine na lumakad palayo sa lugar kung nasan siya. Nasisigurado niyang mawawalan siya ng trabaho sa oras na patulan niya ang anak ng amo niya. Ngunit wala naman siyang ibang nagawa kung hindi ang sagutin ito. May 4 na linggo na rin silang nag-aaway ni Jackson patungkol kay Tim. Madalas silang magkasagutan sa kung paano nga bang alagaan ni Josephine ang anak niya. Walang ibang ginawa si Jackson kung hindi ang magreklamo, habang si Josephine naman ay patuloy lang sa pagsagot ng pabalang sa kanya. "Could you please stop this argument?" Singhal ni Mrs. Shu nang makita niya na naman ang dalawa na nagsisinghalan. "Can't you two just get along?" "No, and that will never happen," Jackson said. "I've been pissed off with that woman for a long time. She's such a nosy one, Ma. Whenever I do something for Tim, she always there to block all my efforts for my son. You know how much I want to make an effort for my son, right? But I can't do all of that if she's here messing with me." "What do you want me to do then?" "I want you to fire her. Find another nanny, not the nosy one like her." "So it's my fault that I'm the only one who knows the things your son likes?" Singhal ni Josephine pabalik, bago siya namumulang tumango sa dalawang ngayon na mariing nakatitig sa reaksyon niya. "You want me to resign? Fine, I will resign." "No, you can't do that, Josephine. Let her be, Ma. We don't need her." "But what about Tim?" "I want her to stay." Sabat ni Tim na kanina pa pala nakatingin sa 3. Naluluha siyang tumakbo patungo sa direksyon ni Josephine at agad na niyakap ang mga hita nito. "Please, don't leave, Nanny. I promise I'll be good. Just don't leave me, please. I don't want you to leave me here. Please, I'm begging you." Walang ibang nagawa si Josephine kung hindi ang haplusin ng buhok ng bata.
Si Jackson naman ay kunot noong nag-iwas ng tingin sa dalawa bago siya umalis sa lugar na iyon. Nagpatuloy lang ang hidwaan sa pagitan ng dalawa. May kalukuhang pumasok sa isip ni Mrs. Chu habang pinagmamasan ng dalawa, kaya naman wala na siyang nagawa na umiral sa utak niya ang mga bagay na hindi niya inaasahang papasok din sa utak niya, hindi kalaunan. "Josephine, what are you doing?" Tim asked me to cook some eggs." Sagot niya bago ibinaba sa mesa ang niluto niya. "Do you need anything from me?" "I want you to take all my son's used clothes from his room." Bili ni Mrs. Chu. "But he already told me that I was not allowed to enter his room." "Without his permission." "Our permission. In our case, you have permission from me, so it means you're allowed." Saad nito na marahan niyang tinanguan. "Please." Wala nang nagawa si Josephine kung hindi ang sumunod sa amo niya. Agad naman nanlaki ang mga mata ni Josephine nang sandaling buksan niya ang pintuan ng kwarto ni Jackson. Agad na tumambad sa kanya ang hubad na naman itong katawan. Magkasabay silang napasigaw sa gulat. Agad naman na nag-init ang mukha ni Josephine nang dahil sa nasaksihan. "Get out!" Buliw ni Jackson, dahilan upang magmadali siyang lumabas sa kwarto. Hindi lamang doon natapos ang kahibangan ni Mrs. Chu. Dahil sa paglipas ng araw, mas lalo lamang lumalala ang mga plano niya at ng apo niyang si Tim upang mapaglapit ang loob ng dalawa sa isa't isa. "I didn't know you lost weight, Bianca." "I'm not, Bianca." "Yeah, maybe diet," sabat ni Jackson bago hinila si Josephine palayo sa mga kamag-anak nila. "Amma told me a while ago that she planned all of this. Our relatives thought that you are my wife." Why don't you tell them about the truth?" "Because I don't want to." Singhal ni Jackson na ikinaangat na kilay niya. "I don't want to embarrass myself, so just act like her. Just act like one. I don't want to be embarrassed." "Problema ko ba yun?" Bulong ni Josephine sa isip na hindi niya na binigyan ng boses. Hinintay niya lang na matapos ang gathering na yon bago nagpa siyang pamilya ni Jackson na umuwi na nga. Sa biyahe ay walang ibang nagawa ang dalawa kung hindi ang magsisihan. Habang si Mr. and Mrs. Chu naman ay lihim na natutuwa sa away na animong aso't pusa ng magkaribal. Hindi nila inaasahan na unti-unti na nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Hanggang sa pagtagal ng panahon, tuluyan na ngang umamin si Jackson nang nararamdaman niya sa dalaga. Nung una ay nabigla pa si Josephine, pero hindi kalaunan ay tinanggap niya na rin ang offer nitong pag-ibig sa kanya. Samantala, tuwa naman ang rumihistro sa mukha ni Tim nang malaman ang tungkol sa balita. Nagawa pa nga nitong mangako kay Josephine na mas pagbubutihan lang nitong pag-aaral niya sa oras na magpakasal na silang dalawa ng daddy niya. Wala pa sa loob ni Josephine ang magpakasal, lalo na't medyo bata pa siya. Napansin naman iyon ni Jackson at ng mga magulang niya. Kaya naman muli na namang may pumasok na ideya sa isip ni Mrs. Chu upang mapapayag na nila ang dalaga sa isang kasal. "Good morning, sleepyhead." Mahinang bati ni Jackson sa dalaga bago niya hinalikan ang sentido nito. "What do you want for breakfast? I'll cook." "Oh, you know how?" "Kind of," sagot nito bago umalis sa pagkakahiga sa kama. Nang dahil sa hindi mapigilang emosyon at sa damdamin para sa isa't isa, hindi na napigilan ng dalawa ang iparamdam kung kaano nga ba nila kamahal ang isa't isa. "I want a baby sister or a baby brother?" Nakangiting bilin ni Tim, dahilan upang bahagyapang matawa si Mr. and Mrs. Chu. Hindi naman napigilan ni Josephine ang makaramdam ng kahihiyan, lalo na't nakita ni Tim na doon siya natulog sa tabi ni Jackson kagabi. Sino nga bang hindi mag-aakala na may nangyari na pala sa kanilang dalawa? Isang linggo lang ang nakalipas ay nagsasagawa na nga ang dalawa ng another engagement party para sa mga kamag-anak nila. Present sa party ang mga magulang ni Josephine at ang tita Flor nito. Samantala, hindi naman nakapunta sa Hong Kong ang kaibigan niyang si Lana.
nang dahil sa sunod-sunod na trabaho. Pero nangako ito na hindi siya mawawala sa mismong araw ng kasal ni Josephine at nang mapapangasawa nito sa susunod na taon. Oh my! To be honest, I didn't expect her to be Jackson's girlfriend. Agad na nawala ang ngiti sa labi ni Josephine nang marinig niya ang bulungan sa gilid ng stage kung nasaan silang dalawa ng boyfriend niyang si Jackson. Yeah, she's not even close to Bianca. Look at the jewelry she's wearing. Trust me, if all that didn't come from Bianca, maybe it came from Mrs. That's true. Yes, I really thought your cousin's standard was high. I really didn't expect him to end up a lowly domestic helper. She's nothing compared to Bianca. Yeah, you're right. Agad na napatalon si Josephine sa gulat nang maramdaman niya ang paghapit ni Jackson sa bewang niya. You look anxious. Is there a problem, hon? Bulong nito na matamis niyang nginitian. Nothing, sagot niya. Nahati ang crowd sa gitna nang bigla na lamang maglakad ang isang babaeng nakasuot ng itim na dress. May slit na palda nito, kaya naman kaagaw-agaw para sa lahat ang eksena niya ngayon. You replaced me for a domestic helper? Tanong ng babae na nasisigurado niyang si Bianca. Natatawa itong lumingon sa lahat ng investors na naroroon bago dumuro sa dalawa. That woman is nothing but a domestic helper. She's here to destroy my marriage with Jackson and also to take away my child from me. This girl is a home wrecker. Don't invest in their company if she's the only one handling it. She didn't even finish her college and she doesn't know anything about business. So I'm sure that you will only waste your money on her. What are you doing here? Singhal ni Jackson na ikinatawa ni Bianca. And don't you dare call her stupid names like what you said. She's not a homewrecker. Don't call her a homewrecker. Because between the two of us, you were the first one to destroy our family. You were the first to flirt with another man. Is that so? Natatawa nitong tanong, sabay halukip-kip sa harap nila. Where is Tim? Where the hell did you take my son? Why? What are you going to do? I am responsible of him because he is my son. I am his mother, and I have the right to our child. Singhal nito bago lumapit. Where is he? He's not here, sabat ni Mrs. Chu bago ito lumakad sa harap niya na ikinakunot ng noo niya. What is a cheater like you doing at my son's engagement party? I'm here to get my son. He is not your son. Singhal ni Mrs. Chu. Wala namang nagawa si Bianca kung hindi ang magtikom ng bibig. The audacity of you to attend this party and claim rights to my grandson? Why? Where were you then? In the first place, you were the first one who cheated on your husband. You're such a slut. Ama. Hindi niya na nagawa pa magsalita nang bigla na lamang tumawag si Mrs. Chu ng guard upang ipakaladkad siya palayo sa lugar na yon. Paulit-ulit naman siya sa pagsigaw habang patuloy ang mga guard sa pagkaladkad sa kanya palayo. Ama! Agad na nagkagulo ang lahat nang bigla na lamang bumuligtas sa sahig si Mrs. Chu. Ang gabing iyon ay nauwi sa malagim na kaganapan nang daglian nilang isinugod si Mrs. Chu sa pinakamalapit na ospital. Ang sabi ng doktor na tumingin sa kanya ay nasa critical daw itong kondisyon. Agad na lumandas ang luha sa mga mata ni Josephine nang marahang hinawakan ni Mrs. Chu ang kamay niya. I want you to fight for your rights to my son and my grandson, Josephine. I want you to marry him as soon as possible. No! Naiiyak niyang sambit, dahilan upang marahan pa itong pumikit sa dismaya. Marriage can wait, Ama. Please, don't say that. We will wait for you to get better. Please.
Please think about marriage once you get out of the hospital. I'm not sure if I can live longer, Josephine. Mahina niyang sambit na mas lalong ikinaluha ni Josephine. Marry my son as soon as possible. I want you two to get married before it's too late. Ama! Tawag naman ni Jackson sabay hawak sa kamay ng ina. I don't think it's good to use our marriage as an excuse for... Just fucking marry her as soon as possible. Sagot niya na may halong diin sa bawat salita. Nang dahil sa bilin nito, wala nang nagawa ang dalawa kung hindi ang madaliin ang kasal na lang dalawa na dapat sana ay sa susunod na taon pa. Mabilis na umukit ang ngiti sa labi ni Mrs. Chu bago siya masiglang umalis sa pagkakahiga sa hospital bed na ikinalaki ng mata ni Josephine. I thought you needed to undergo a heart surgery. I just made it up. I'm not sick. Sagot nito sa kanya, dahilan upang magkatinginan pa ang dalawa. I did that to speed up your marriage. I don't want Bianca hanging around the house. I don't want her to have rights over Tim, so I did that. I pretended to be sick, even though I'm not, just for you two to get married as soon as possible. I can't understand you, Ama. May halong dismay ang saad ni Jackson, ngunit may ngiting nakaukit sa labi nito. It's okay, neither do I. Natatawa pa nitong saad. Nang makalabas si Mrs. Chu sa kwarto, agad na nagkatinginan ang dalawa. May ngiting umukit sa labi nila nang mabasa nilang iniisip ng isa't isa. Shall we tell her about my pregnancy? Tanong ni Josephine sabay hawak ng mahigpit sa pregnancy test na hawak niya. Let her figure it out by herself. So siya naman ni Jackson bago sila magkasabay na natawa. Hindi rin nagtagal ay nalaman na nga ni Mr. and Mrs. Chu ang tungkol sa pagdadalang tao ni Josephine sa pangalawa nilang apo. Hindi na rin naman nagpakita pa si Bianca sa mansyon, kaya naman kahit na papaano ay nakaramdam rin ng kaginhawaan si Josephine. I don't want to see you again! Naiiyak na reklamo ni Josephine, kasabay ng paghampas sa nakahubong si Jackson. Get out of here! Isa sa mga naging epekto ng pagbubuntis ni Josephine ay ang paulit-ulit na pagbabago ng mood niya. Noong first trimester niya ay palagi niyang gustong makasama si Jackson. Pero agad na nagbago ang lahat nang mag-second trimester na siya. Kahit na ganon, masaya pa rin si Jackson dahil kahit na papaano ay nanunumbalik na sa alaala niya ang tungkol sa kung paano nga ba silang nagkakilala noon. You always annoy me! Singhal pa ni Josephine bago siya umiyak. Wala namang nagawa si Jackson kung hindi ang tumawa bago siya tumakbo patungo kay Josephine at agad itong niyakap ng mahigpit na nakapagpatahimik dito. Relax, Josephine! Dagdag pa niya bago pa niya naramdaman ang paghampas ng hanger sa katawan niyang nakahubo. Hindi rin nagtagal ay tuluyan na ngang isinilang ni Josephine ang pangalawa nilang anak. Tuwa ang gumuhit sa labi ng mag-asawang Chu nang makita nilang sanggol na ngayon ay nakalapag sa dibdib ni Josephine. Thank you very much, Josephine. Muling pasasalamat ni Mr. Chu sa kanya, dahilan upang napapagod niya itong nginitian. From the very beginning, I knew that you would be the one to stay with my son, that you can give him hope to start all over again. May pumatak na luha sa gilid ng mata ni Josephine ang dahil sa labis na tuwa. Napansin naman niyo ni Jackson, kaya naman wala itong ibang nagawa kung hindi ang pumadyak sa sahig. You're making her cry. Bahagyang natawa si Mr. Chu sa kanya, bago muling ngumiti at tumango sa dalawa. I'm just expressing my gratitude, Jackson. Don't overreact. Like what I said a while ago, I'm grateful because you gave my son a chance, even though he didn't deserve it. Appa! Actually, I should be the one to thank you, Appa. Sagot naman ni Josephine bago ngumiti sa mag-asawang Chu. Thank you for accepting me into your family. I promise you to.
I will treasure this family. Minsan sa buhay natin ay hindi natin maiiwasang magkatagpo ng mga taong magiging sakit sa ulo natin sa hinaharap. Pero kahit na ganoon, kahit na papaano, ay may hatid silang aral sa atin. Kahit na ang ilan sa mga aral na dala nila ay wala naman talagang kabuluhan para sa'yo. Ikaw, anong aral ang iyong natutunan mula sa kwentong ito? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! That woman have been pissing me off for a long time. She's such